For today's video mga ka-fellowship, gagawa naman po tayo ng isang malaking floral arrangement na gagamitan po natin ng una ng dapo o kaya yung tawag dyan ay eagle's nest leaves. At pagkatapos yung flowers po natin ay mga long stem na kung saan gagamitan po natin ng Cleopatra at ng lavender na aster. Ang tawag naman po dyan ay violet. Ayan po. So very typical po yung ating design. Kumbaga usual na natin po nakikita ang mga to. Pero ibang-iba pa rin po yung minsan nakikita po natin kung paano po gagawin para magkaroon po tayo ng idea. Yan po ang ating magiging design na gagawin sa ngayon. At doon po sa mga nagre-request o nagtatanong tungkol sa kung saan nabibili yung ating po mga floral foam at kung ano yung po yung ginagamit natin. Ang floral foam na usual natin ginagamit ay kung hindi po Oasis, NPC po ang maganda pong gamitin. Kasi po, yan po yung mga floral foam na medyo may kamahalan ng konti pero hindi po siya basta-basta nadudurog o nagkakahiwa-hiwalay. At talagang tumatagal po yung pong ating mga floral arrangement. At bukod po dyan, doon naman sa nagtatanong ng ating pong mixture, water solution na kung ano yung ginagamit po natin. Simple lang po, madali pong hanapin. Ang ginagamit po natin dyan ay asukal o kaya po yung tawas. Any kind of sugar po, white, brown, pwede po siya. Ang mixture po is 1 tablespoon ng asukal o kaya tawas sa 1 litrong tubig. Ganun po yung magiging basihan o ratio ninyo. Ngayon, kung gagamit po kayo ng mas marami, sukatin nyo na lang po by liter. And by liter po yung tubig at yung tawas naman o kaya asukal by tablespoon para hindi po kayo malito. Ayan po siya. At feel free po na magtanong, feel free po na mag-iwan po kayo ng mga message sa amin para na sa ngayon magkaroon po kami ng idea kung ano po yung mga gusto po ninyong malaman at kung ano po yung mga gusto ninyong makita sa mga susunod naming ipipreview ng mga videos na gagawin po natin sa ating pong floral arrangement. Ayan po, maraming pong salamat sa inyong lahat. At yan na po yung ating pong design. So, bali ang ginamit po natin diyang Cleopatra, isang bundle consisting of 12 stems. Kaya lang yung 12 stems na yan, ikakat na po natin, ipipre-cut na po natin, naka-pre-cut na po yan at i-divide po natin. Kung baga kung 12 stems po yan, bali 6 pieces sa isang side and then yung right side din po ay 6 pieces. Kaya lang i-divide po natin according doon sa dami ng bulaklak. Ganun din po doon sa lavender na ating pong ginamit o yung aster na violet. Ang ginawa po natin, dinivide din po natin sa dalawa. Kasi po, yan naman po ay depende sa kapal yung pagbabundle nila. Minsan kapag maliliit po yung stem, minsan 12. Pero pag malaki po yung stem, 8 po ang nilalagay nila. Kaya hindi po pwedeng pagbasihan ng dami ng stem po yung, yung pong aster violet, kundi kung gaano kakapal. Yan po yung ginagawa ng mga supplier na pinagkukuhanan natin. Ayan po siya. So, kapag na-scatter na po natin yung mga flowers, yung main flower, yung Cleopatra, at saka po natin ilalagay yung ating pong pang-refill. Ang ibig sabihin ng i-refill natin ay yung pong aster violet na ating pong inilalagay. At pakatandaan po natin at inuulit ko at lagi ko pong sinasabi na kapag ang binibili po natin ay long stem na flowers, make sure na huwag po nating itapon yung ating pong pinagputulan kasi magagamit din po natin yon. At isa pong advice, tandaan po natin na kapag long stem ang ating pong binili, kasama po doon sa ating pong binabayaran yung pong stem niya. Kapag short stem naman, yung flowers lang po ang binibili natin. So make sure na ma-maximize po natin yung ating pong mga binibili. At kung hindi naman po katangkaran yung ating kalakihan, yung ating gagawin, short stem na lang po yung ating bilhin. Pero kapag talagang kinakailangan po ng malaki at maluwag po yung area o malaki po yung centerpiece na ginagawa natin, katulad ng ginagawa natin sa ngayon, make sure na long stem naman po yung ating bibilhin. And i-double check din po natin yung ating binibili kasi baka mamaya yung binibili natin mga flowers 3 days na po siyang stock up. So, hindi na po tatagal ang buhay niya. Mas maganda po na tanongin natin si supplier kung kailan po siya dumating at ilang araw na po siyang naka-stock up. Kasi mas maganda po na mapili natin yung mga fresh nang sa gayon lalong tumagal po yung ating pong arrangement. At syempre, hindi po tayo masisira sa ating pong mga customers. Yan po yung ating pong mga dapat pakatandaan.
Ayan po. So, yan na po yung napapansin niyo yung mga dahon na ating inilalagay na po natin para paningit dun sa mga areas na nakikita natin po pwedeng makita na medyo hindi po maganda ang pagkakalagay o pagkaka-arrange po ng ating mga flowers. Kumbaga, yan po yung magre-refill doon sa area. Ayan po siya. So, ganyan po yung kalalabasan ng ating arrangement. Ganyan po yung magiging itsura niya. Simple, pero maganda pong tignan at higit sa lahat sa mga starters, madali po siyang gawin at maganda po dyan. Ganyan pong design ang pagsimulan ninyo. Ayan po, marami pong salamat sa inyong panonood, sa inyong suporta, sa inyong pagsubaybay at sa inyong patuloy na panonood ng aming pong mga videos. At muli po, maraming pong salamat na may patuloy nyo po kami subaybayan at samahan sa lahat po ng aming mga videos na gagawin. God bless you all and God bless you always. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Yan na po yung ating pong final design na ating pong ginawa. God bless you all muli. God bless you always.